Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? April na, no? Kabilis nga naman ng panahon, ano? At we are now entering the second quarter of 2025. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una, syempre, no, we're very happy to share the very successful programs na ating naisagawa sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo. So, unang-una dyan, syempre, no, ang ating isinagawang culminating activity para sa ating pagdiriwang ng Women's Month. So, ito po yung ating Beauty and Wellness Day na inalay natin para sa ating mga empleyadong mga kababaihan. At syempre, no, may mga ilan din na nakapunta, no, na hindi mga empleyado ng ating barangay na nakiisa sa ating Beauty and Wellness Day. So ano ba mga in-offer natin na mga services? Syempre, andyan ang libreng gupit, no? May haircut, merong manicure, pedicure, meron ding libreng masahe, at gayon din, no, meron ding libreng dental services na ating naihandog sa ating mga attendees. So, syempre, no, meron din tayong mga ilang collaborators na nag-set up shop, no? May mga booth sila na pin-repair, no, para gayon ay sa gayon ay makapagbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga attendees ng ating Wellness Day. So, syempre, unang-una diyan ang aking pagpapasalamat sa Clinica Manila na nag-offer ng kanilang ECG screening test. No? So, ito yung test na magde-determine kung kinakailangan mo pang magpa-ECG or kung makikita naman na very healthy naman ang ating mga pangangatawan ay hindi na kailangan mag-ECG. So, syempre, nagkaroon din ng mental wellness talk ang ating mga kaibigan mula sa Managers and Executives Fellowship, no? So at least busog na busog ang ating naging Beauty and Wellness Day, no? Nakakatuwa, higit kumulang 150 na kababaihan ang nakiisa dito sa ating culminating activity. Actually, nagpa-cut off na nga ng mga tanghali, pero natapos pa talaga lahat ng services hanggang alas 5 na rin ng hapon. So nagtatanong nga yung mga kalalakihan, kailan daw sila, no? Sabi ko nga, wala tayong men's month, no? So sabi ko nga, bawi na lang tayo sa Father's Day month, no? So syempre ang aking pagpapasalamat sa ating Barangay God Office led by Kagawad Pauline Blando. Syempre sa lahat ng ating mga collaborators, maraming salamat. Syempre sa ating buong workforce ng ating barangay at syempre sa ating buong barangay council. Maraming salamat sa ating pakikiisa sa ating pagdiriwang ng Women's Month dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, naging patok din po ang ating pagsasagawa ng ating Basura to Ayuda para po sa buwan ng Marso. So, ang Basura to Ayuda, ito yung ating monthly na bayanihan solid waste management program dito po sa Barangay San Antonio. At higit kumulang na 900 kilos of assorted recyclable waste ang ating nakolekta ng araw na yon, no? Last weekend. At medyo kakaba-kaba pa nga ako nung una dahil medyo maulan, no? Dumating ako sa area natin mga 8:30, wala pang koleksyon. Wala pa nakakapunta. Pero parang diesel, nag-warm up lang at nagtuloy-tuloy na. No, hanggang 11 tuloy-tuloy na may mga nagdadala ng mga recyclable waste. So syempre, no, andyan na yung mga karton, no? Marami yung karton na nadala, and yung electronic waste, no? Nakakatuwa na yung ating mga constituents ay very much aware na tumatanggap na tayo ng mga electronic waste sa ating Basura to Ayuda program. Syempre, no, kahit naging maulan, no, nakita natin na mas marami na sa ating mga residente ang nagdadala ng mga recyclable waste. Dati puro halos mas marami yung mga opisina, no? Yung mga commercial establishments or commercial stakeholders natin. Pero ngayon, at least nakita natin, no, yung mga residente na mismo ang siyang nagdadala ng kanilang mga naipon na recyclable
recyclable waste. So sana po patuloy tayong makipagtulungan sa ating barangay at makiisa sa ating Basura to Ayuda program para yung ating zero waste habits ay patuloy natin na ma-practice. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Clean and Green Committee, sa ating mga staff, of course sa ating mga BSA workforce na katulong natin sa logistics ng ating B2A, and of course sa ating Committee Co-Chair on Environmental Protection na si Kagawad Justin Galang. And naging very successful din po ang ating isinagawang BSA Pray and Play program, ang ating monthly youth camp na ngayon ay meron ng bagong schedule. So it will be on every last Thursday of the month at 2 p.m. Dito po yan sa ating barangay hall ginagawa. At itong pagbabalik ng Pray and Play, nakakatuwa sa bagong schedule ay parang mas marami ang nakaka-attend ng mga youth mula sa ating barangay. Especially ngayon, magbabakasyon na. So we do expect in the next 2 months or so ay mas nadami pa ang ating mga attendees sa ating Pray and Play program. So of course, nagpapasalamat ako sa ating partner facilitator, ang Bagong Ilog Christian Fellowship. At na sana mas marami pa tayong mapa-attend ng mga kabataan dahil talagang napakaganda naman ng programang ito. At syempre bukod sa yung kanilang values ay magkakaroon ng values formation, mailalayo rin natin sila sa bisyo at sa mga gadgets. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating BADAC Co-Chair na si Kagawad Cynthia Milo at gayon din sa ating barangay workforce na tumutulong sa ating pag-facilitate ng ating monthly Pray and Play program. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtangkilik ng ating mga kabarangay sa ating BSA Libreng Binyag program. So last Sunday, meron na naman tayong bagong recipient, isang recipient ng ating Libreng Binyag program. At of course, itong ating binyagan ay in collaboration with our parish, ang ating Holy Family Parish. So maraming salamat kina Father Joseph, kina Brother Eldrick, na talagang nakakaugnayan natin pagdating sa mga binyagan na ating isasagawa sa ating parokya. So again, tuloy-tuloy lamang po ito mula 2018, at sa ngayon ay talagang di ko na rin mabilang, medyo marami-rami na rin tayong mga bata na natulungan upang matanggap ang sakramento ng binyag. So again, ang ating BSA Libreng Binyag program is open to all residents of Barangay San Antonio, at sa mga interesado, maaari lamang po makipag-ugnayan sa tanggapan ng punong barangay. At syempre, sa Barangay San Antonio, patuloy din po tayo sa ating efforts upang mas palakasin pa ang ating community relations. Dahil sa mga strong community relations na andyan ang iba't ibang mga kolaborasyon, at gayon din ang patuloy na pakikipagtulungan nang sa ganun ay makapaghandog tayo ng iba't ibang mga programa at activities para po sa ating mga constituents. So unang-una dyan, syempre kamakailan ang ating barangay ay nakiisa sa isang programa ng SM Cares, na kung saan naging bida ang mga batang San Antonio sa isinagawang storytelling activity dito sa may book nook na matatagpuan sa Podium Mall. So ang ating naging storytelling activity ay pinangunahan ng may akda ng aklat na Super Maya na si Miss Bambi Rodriguez. So nakakatuwa, merong naging storytelling activity, meron ding naging arts and crafts. So talagang nag-enjoy ang ating mga batang San Antonio sa naturang activity po na ito. So ako'y nagpapasalamat sa SM Cares, sa Book Nook. Nawa ay patuloy nyo pong isama, maimbitahan ang Barangay San Antonio sa inyong mga activities. At syempre, sa aming Barangay Council for the Protection of Children led by Kagawad Pauline Blando, sa ating mga staff at sa mga mommies na sumama sa kanilang mga anak sa naturang activity. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikiisa.
At syempre, nung nakaraan din po, no, nakaraang linggo, ang inyong lingkod, of course, representing Barangay San Antonio, ay dumalo sa isang launching ng isang art expo or art exhibit, no, na matatagpuan sa Emerald Mansion Lobby. No? So yung Emerald Mansion, isa yan sa mga una, no, mga OG, ito na condominiums dito sa Barangay San Antonio, matatagpuan sa may Emerald Avenue. At dito sa naturang art expo na to, no, tinransform nila ang kanilang lobby into an art space or an art exhibit na kung saan makikita ang mga artworks ng iba't ibang mga Filipino artists, particularly mga nasa Mindanao, no? So talagang yung mga traditional na mga artworks ay nakita ho natin. So we're very happy, no, na naging bahagi ang Barangay San Antonio sa activity po na ito. First, ang aking pagpapasalamat kay Miss Mabel Acosta, no, na siyang prime mover nitong art scene sa may Emerald Mansion. At nagkausap nga kami ni Miss Mabel, no? We do look forward also na magkaroon tayo ng collaboration pagdating sa sining at kultura ng mga programa para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa kay Miss Mabel, of course sa Art Expo, no? And again, we do look forward to more activities and events dito po sa Barangay San Antonio. And mga kabarangay, we'd also like to share, no, na isa sa ating mga stakeholders dito sa Barangay San Antonio, ang Rebisco. No? So meron silang tinatawag na Rebisco Mobile Store. No? So umiikot po yan sa iba't ibang mga barangay at napili ang ating barangay na isa sa kanilang mga location. So ang kanilang Rebisco Mobile Store will be at Barangay San Antonio every Wednesday from 2 p.m. to 5 p.m. So pepwesto po sila dito sa may kanto ng General Segundo at General Atienza, no, kung saan ay mabibili ang kanilang mga produkto, no, ng sa mas murang halaga, no, lower than the SRP. At again, no, ano ba ang public service aspect nito, no? Unang-una syempre dahil sa murang halaga, no, syempre ang mga mommies and daddies makakatulong tayo sa access nila sa mas mura na mga pabaon, no, sa kanilang mga anak. At syempre doon naman sa mga entrepreneurs, no, may mga sari-sari store, may mga maliliit na tindahan, no, yung mga products nila, yung inventory nila, no, pwede na nila dito bilhin sa mas murang halaga. At syempre, mas murang halaga, mas maganda na rin ang kanilang kita. So again, please do take advantage of the mobile store ng Rebisco. Again, nagpapasalamat kami sa Rebisco na ang kanilang main office, no, headquarters na andito rin sa ating barangay sa may Ortigas Center. So again, maraming salamat, no, and hopefully, no, ma-expand pa natin to other locations dito sa ating barangay ang Rebisco Mobile Store. At syempre, no, mapunta naman tayo sa mga very generous donations na natanggap ng Barangay San Antonio this past week. So unang-una, ang aking pagpapasalamat sa Philjulin Group of Companies na ang kanilang isang stakeholder natin na ang tanggapan ay matatagpuan dito sa Barangay San Antonio. Dito lang sila sa may San Miguel Avenue. And they also operate a chain of Korean restaurants na matatagpuan sa mga mall. So ang Philjulin Group of Companies ay naghandog ng boxes of seaweed flakes, no, para sa ating mga BSA employees. So syempre pinagkasya na lang natin yan para kahit papaano, no, mabigyan, no, ang ating mga barangay employees na actually nasubukan na namin ito. Masarap nga siya. So kami nagpapasalamat and sana umpisa pa lang ito ng ating mas marami pang kolaborasyon, no, with Philjulin Group of Companies. At syempre, nagpapasalamat din kami sa isa sa ating disaster management partners, ang Asian Development Bank. No? Bagamat sila ay nasa Mandaluyong na, pero talagang nasa boundary lang sila ng Pasig at Mandaluyong. So, sa ilang mga pagkakataon ay nakakasama natin ang Asian Development Bank sa mga disaster management
activity. So most recently, nag-donate sila ng kanilang mga disaster management na equipment, ng mga kagamitan. No? Alam ko magpapalit na ata sila ng mga bagong supply. So yung mga hand-me-down nila, although napakaganda pa rin, no? So parang bago pa nga, hindi naman nagamit. So again, we're very thankful na kami ay isang napili nyo kasama ang, alam ko, Barangay Wakwak, no, ay nakatanggap din ng mga disaster management equipment mula sa ADB. So i-highlight ko lang, no, yung hard hats, no, napakaraming hard hats na na-turnover sa atin. Kaya itong mga hard hat na ito ay bahagi na rin natin, ay pamahagi natin sa ating mga barangay employees. No? Sabi nga namin, ilagay nyo yan sa inyong mga opisina. No? Nang sa ganun ay sa panahon na kakailanganin natin mag-evacuate, no? Meron na tayong dagdag protection na magagamit. So lalo na yan, no? Ngayon, uso ang lindol, no? Yung mga kapitbahay nating bansa tulad ng Myanmar at Bangkok ay nakaranas ng malakas na lindol. So sana wag naman sana mangyari sa atin, no? Pero again, iba pa rin ang handa, no, sa panahon po ng sakuna. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating donors, no, sa inyong tulong sa Barangay San Antonio. We truly appreciate itong generous gesture niyo na ito para po sa ating barangay. And last but not the least, ang aking pagpapasalamat din po sa Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated sa inyong warm welcome sa Barangay San Antonio sa inyong monthly fellowship meeting. So again, naging maganda ang ating talakayan at sharing sa mga building managers, lalong-lalo na kung paano pa natin mas mapapa-streamline, no, ang ating coordination, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan para sa iba't ibang serbisyo, no, para po sa ating komunidad. So again, maraming salamat at asahan niyo po ang patuloy na tulong at suporta ng Barangay San Antonio sa lahat po ng endeavors ng ABMOSI. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan dito po sa ating barangay, no? Tulad yan, itong nakaraang Women's Month, meron din mga ilan ako nakita na sayang di kami naka-join, parang ngayon lang namin nakita, no, yung natapos na. So sabi ko, first day of the month pa lang naman ay nag-post na tayo ng ating calendar of activities. So siguro po, no, sa ating mga netizens, let's be more conscious, no, sa pag-check ng mga activities, mga upcoming activities ng ating barangay. Nang sa ganun ay maka-join din kayo, no, maka-partake kayo sa ating mga inihandang mga activities para po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat po. At syempre sa ating mga benefactors, donors and collaborators, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan. At syempre sa ating mga netizens, mga constituents natin, mga kabarangay natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na tulong at suporta para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po tayong magdasal, no? Huwag natin kakalimutan ang ating pananampalataya. So sa ating po, mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.